Ang katanungan ko lang po tungkol sa mga bagay na nakikita ko at may mga lugar na napupuntahan ko. Ngunit alam ko naman na unang bisis ko pa ito nakita o napupuntahan. Kumbaga po, unang bisis akong nakapunta sa isang lugar na medyo malayo naman sa kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ngunit ang lugar ay pamilyar sa akin. Yung mga makikita kong mga punong kahoy, mga bato, yung picture niya, parang pamilyar sa akin at hindi lang isang bisis. Maraming pagkakataon na nangyari sa akin yun. Alam mo kapatid, ang tao parang vehicle, parang sasakyan. Kung minsan, ang tao sinasakyan ng espiritu. Meron tinatawag na mga espiritu dito sa lupa. Ang masama kapatid, maniwala ka sa mga espiritu ng kasinungalingan. Masama yon kapatid. Alam mo kung bakit masama? Ganito kasi, may espiritu ng demonyo, yung mga anghel na sumama, yung mga anghel na nung araw ay nagrebelde sa Diyos, yung mga anghel na yan, mga ano yan alam niya ng buong lupa Alam niyang mga anghel ang buong lupa. Nalalaman nila ang lahat ng bagay sa lupa. 14:20 ng ikalawang Samuel. Upang baguhin ang anyo ng bagay ay ginawa ng iyong lingkod na si Huwab ang bagay na ito. At ang ating Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Ang mga anghel ng Diyos, alam nila ang lahat ng bagay sa lupa. Kasi nung nilalalang ng Diyos ang lupa, ang earth, nagmamasid yung mga anghel nandoon sa Job, Kapitulo 38. Ngayon, kung meron silang mastery of the earth, alam nila ang mga bagay-bagay sa lupa, mga lugar sa lupa, alam ng mga anghel yan. Kaya lang, merong mga anghel nagrebelde, naging mga demonyo. Yang mga demonyo na yan, sumasakay sa tao yan. Kaya nga si Maria Magdalena, mayroong 7 demonyo na pinalabas si Kristo Yan nga yung mga demonyo na yan ang nagbibigay sa tao ng kakaibang pakiramdam kuminsan. Para bang inililigaw ka, pinaparamdam sa'yo na para maniwala ka sa kasinungalingan, parang nakarating na ako rito ikaw naman, alam mo naman, di ka pa nakakarating Ngayon ka lang naman nagpunta halimbawa sa Jeddah. Ba't parang nakita mo na yung Jeddah? Ikaw naman lumaki sa Bisaya o kaya sa Ilocos o kaya sa Pampanga. Kasi may espiritong maaaring sumasanib sa isang tao para iligaw ang ating paniniwala. Ang tawag dyan, deja vu. The feeling of reliving something. Feeling of having experienced something before, although in fact, it is the first time that it has been experienced. Ayan. Yang tinatawag na deja vu, yan ay isang aral ng kasinungalingan yan na tinatanggap ng ibang tao. Dapat ang tanggapin natin ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Na hindi pa tayo nakakarating doon. Alam ko naman na hindi pa ako nakakapunta sa, halimbawa, doon sa Mecca. Yung pinupuntahan ng mga Muslim, taon-taon pupunta sila ron. Hindi pa ako nakakarating doon kahit minsan mamaya, baka maisip ko, maramdaman ko. Halimbawa, nandito ako sa Amerika, parang ako nasa Mecca, parang nakarating na ako rito, parang nakarating. Kasinungalingan yun, dahil alam mo namang hindi ka pa nakakarating Yun ang pagliligaw ng espiritu ng mga demonyo. Kung ang espiritu ng mga demonyo, alam nila ang buong lupa, minsan pag sumakay sa'yo, makakaramdam ka ng ganun. Na parang gusto kang paniwalain sa kasinungalingan na nakarating ka na ikaw ay umiral na, hindi ka pa naman umiiral noon. Ayun, yun ang ikinokonekta nila sa paniniwala na reincarnation. Pag namatay ka, ikaw yung espiritu mo sasapi sa mga pruta, sa mga gulay, pag napaglihihan, kakainin nung naglilihi, yung espiritu mo mapupunta dun sa ipapanganak na bata. Kaya parang nakarating ka na ron, ganun. Yung paniwala ng mga reincarnationist yan Minsan naman, yung espiritu mo napunta sa daga, kaya sila sinasamba, pati mga daga Meron yan, nakalagay sa sa internet Tumasamba sila doon na hinahanap nila yung kanilang mga ninuno na naging daga. Wala sa Biblia yan. Ang tao kasi itinakda ng Diyos, mamatay lang na minsan, mabuhay na minsan. You only live once. No? Hindi ka magbabalik-balik sa mundo. You only live once. Mamamatay ka rin isang beses. Ngayon, yung nararamdaman ng tao, kuminsan na para bang yung tinatawag nilang deja vu, kasinungalingan niya ng demonyo. Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2:11.
At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang makakatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. At ang paniwalaan mo yung katotohanan, hindi kasi nungalingan eh. Eh, ikaw nga mismo, kapatid, na rin ang nagsabi eh. Ngayon ka lang nakarating, eh bakit nung makita mo parang nandun ka na, nakarating ka na ron? Kasinungalingan na yon. Isang feeling o damdamin ng kasinungalingan. Eh, kanino ba nang gagaling yung kasinungalingan? Kay Satanas, sa mga demonyo. Nasa 8:44 ng Juan, siya yung ama ng kasinungalingan, si Satanas. Kaya, ang kunin mo, yung katotohanan, na tanggapin mo na ngayon ka lang nakarating sa isang lugar. Kaya kung may maramdaman ka man na parang nakarating ka na ron, dikta ng kasinungalingan yon ng espiritu ng mga demonyo. Naintindihan mo, kapatid na Rey? Opo, opo. Salamat sa Diyos.